Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. Ilang karinderya sa Pasay, nagbawas ng takal sa ulam, resto, namimigay ng pagkain sa mga tsuper. Yan ang MBC TV Network News, ni Kyle Bulyas. Kung napilitan ng tumigil sa pamamasada ang ilang mga jeepney driver na apektado ng serye ng taas presyo sa krudo, ang mga karinderya naman na umaaray sa pagtaas ng presyo ng LPG ay napilitan namang bawasan na ang takal ng kanilang mga itinitinda. Sa karinderyang ito sa Pasay City, binawasan na nila ang takal sa mga gulay imbes na taasan ang presyo nito. Nangangamba kasi sila na mawala ng mga customer kung itataas pa nila ang presyo ng kanilang mga ulam ngayong nahaharap na tayo sa krisis sa langis. Pero kung patuloy aniyang tataas ang presyo ng LPG, mapipilitan umano silang taasan na rin ang kanilang benta sa kanilang mga tinda. Mula kasi sa dating 800 pesos na presyo ng isang 11 kg cylinder, pumapalo na ngayon sa higit 1,600 pesos ang bawat isa nito. Samantala kahit na kanya-kanyang diskarte ngayon ang mga negosyo para makaagapay sa pagtaas ng presyo ng langis, may ilan pa ring mga establishmento ang nagsusumikap para makatulong sa mga kababayang pinaka naapektuhan sa krisis. Ang restaurant na ito sa Barangay Santo Niño sa Marikina City ay namamahagi ng pagkain para sa mga POV driver at mga delivery rider. Ayon kay Chef Jason Maulit, may-ari ng Trinings Kitchen Stories, ang inisyatibong ito ay kanilang paraan ng pagbabalik sa mga mamamayan ng kanilang mga biyayang natanggap. Kwento nito sa DZRH, nag-umpisa ito noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, noong minsan kinailangan din nilang humingi ng tulong sa publiko. Nagsimula po siya as gratitude campaign for frontliners nung na-hospital si Mama Trining, tapos kinailangan po namin humingi ng tulong. Nag-fundraise po kami at nabigyan po tayo ng generosity ng ating mga kababayan. So nung namatay po siya, natakot po ako na yung family recipes hindi na namin magawa dahil hindi siya nakasulat. So nagtayo po ako ng restaurant na yung family dishes po at saka yung mga niluluto ni Mama Trining po yung ginagawa namin. Tapos kapag panahon po ng bagyo at saka panahon ng krisis, nagiging soup kitchen po kami para makatulong ng kaunti sa mga kababayan natin. Bagamat nangangamba pa rin umano sila para sa maaaring kahihinatnan ng kanilang negosyo, sinabi ni Maulit na hanggat kaya pa nila ay magpapatuloy sila sa pagtulong para sa mga pinakaapektado ng krisis sa pakikipagtulungan sa iba pang mga kababayang handa ring tumulong. Ang kwento po ng mga super natin kapag nakakausap namin, minsan mamimili na sila between pagkain o gasolina. Kami po sa trainings naman, kahit naghihirap na rin po tayo, hindi pa tayo umaabot sa punto na mamimili ka kung kakain ka ngayon o magpapagas na lang para magtrabaho. And tingin po namin kung dumating na sa punto na yun na yung choice ng super, yun na yung choice ng rider, kailangan nang may tumulong. Kailangan nang may magbigay po ng kahit kaunting assurance sa kanila na hindi sila nag-iisa sa krisis na to. Ako naniniwala po ako sa kabutihan ng Pilipino. Sabi ni Maulit, namamahagi sila sa mga rider ng pagkain sa kanilang restaurant tuwing alas 4 ng hapon hanggang sa maubos ang kanilang supply. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, oil price rollback, maaaring ipatupad matapos ang tigil putukan ng US at Iran. Bahagyang bumaba ang presyo ng langis sa unang 3 araw ng kalakalan sa pandaigdigang merkado matapos ang kasunduan ng tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Mula April 6 hanggang 8, naitala ang pagbaba ng presyo ng diesel sa pinagkukunan ng ating supply. Kung magpapatuloy ito, maaari umano ang rollback sa 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos kada litro sa diesel, habang sa halaga ng gasolina ay piso kada litro ang inaasahang bawas presyo. Una rito, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin, hindi dapat asahan ng mga Pilipino na agad babalik sa pre-war levels ang presyo ng petrolyo, kahit patuluyang huminto ang kaguluhan sa gitnang silangan. Binanggit niya na nananatiling mataas ang delivery costs at may mga nasirang oil infrastructure na nakakaapekto sa supply chain. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 5 PM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.